Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakariasana ang ipangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kahit hinudyatan nila ang kanyang ama at itanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat, naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudiya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na suma sa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo na po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Purihin din natin ang kanyang tagapaghanda, si San Juan Bautista na ating patron. Ngayon, 24 ng Hunyo, ay ating ginagawang kapistahan ng pagsilang o kapanganakan ni San Juan Bautista. 3 lang po ang ating ipinagdiriwang na may kapistahan sa kapanganakan. Ang ating Panginoong Hesus Nazareno, ang mahal na Birhen Maria, at si San Juan Bautista. Dahil malaki ang kanyang ginawa na kontribusyon para sa kaligtasan. Pero titingnan muna natin ng 3 paksa ang mga bagay na ito. Una, ang kalagahan ng pangalan. Pangalawa, ang misyon ng propita. Pangatlo, ang ating sariling misyon. Una, ang pangalan. Tingnan mo natin ang pangalan na Juan. Kasi si Zacarias, pare ng mga Hudyo, at matanda na siya at hindi siya nagkaanak kay Elizabeth. Hanggang noong siya ay nakabunot na siya yung mag-alay ng susunuging kamanyang, ay napakita sa kanyang Anghel Gabriel na siya ay magkaroon ng anak at tawagin siyang Juan. Ang pangalan na Juan, sa salitang Hebreo, dahil ito pong ating Juan ay mula po sa Espanyol, Juan. Sa salitang Hebreo, ang Juan ay Yochanan. Yochanan, ang Yah ay mula po sa Yahweh. Yahweh ay pangalan ng Diyos mula sa aklat ng Exodus, Kapitulo 3, Versículo 14. Kanan, ibig sabihin, mga biyaya. Ibig sabihin, ang Diyos na si Yahweh ay mabiyaya. Ang kanyang nanay, ang pangalan ay si Elizabeth. Sa salitang Hebreo, ang Elizabeth ay Elisheba. Ang Elisheba ay dalawang salita, Ele, mula sa salitang El, Diyos, at Sheba, ibig sabihin, pangako o panata. So nangako ang Diyos sa kanya na siya ay magkaanak siya.
Ang kay Sikarias naman na pangalan ay mula sa salitang Hebreo ay Sekaria. Ang Sekaria ay mula sa salitang Sekar at saka Yahweh, pangalan ng Diyos. Ang Sekar ay naalaala. Ibig sabihin, hindi nakalimot ang Diyos. At hindi nakalimot ang Diyos kahit 80 anyos na si Zacarias at si Elizabeth, nagkaanak pa rin sila ni Juan. Dahil ano ang pinangako ng Diyos, yun ay ito pa rin. Kaya ang pangalan ni San Juan Bautista ay pagpapahayag na mismo sa kabutihang loob ng Diyos. At ang misyon ni San Juan ay ang misyon ng pagkapropita. Punta tayo sa palang paksa, misyon ni San Juan bilang propita. Ang misyon ng isang propita ay ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos. At sinasabi sa ating unang pagbasa, ang ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 49, versikulo 1 hanggang 6, na ang isang propita ay hinirang na bilang mensahero ng Diyos mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina. Na ibig sabihin, sa simulat sa Paul, pinili na, hinirang na ang isang propita. At ang ibig sabihin dito, hindi basta-basta maging propita. Ang mga propita ay nagpapahayag ng mensahe ng Diyos tungkol sa kanyang kabutihang loob, tungkol sa kanyang kaligtasan. Pero ang mga propita, nagsasalita din ng totoo na sabihin sa mga tao, iwaksi ninyo ang inyong mga kasalanan at magbalik loob kayo. Yun naman ang ginawa ni San Juan Bautista. At ang misyon ng mga propita ay tinatawag sa tradisyon ng mga Hudyo na Nabiim. Ang Nabiim na tradisyon ay tradisyon na hindi lang sa mga hinirang ng propita ng Diyos. May mga disipulo sila na ang tawag sa kanila ay Ben Nabiim, mga anak ng propita. At ang Ben Nabiim ay isang panawagan rin sa lahat ng mga nananalig. Pangatlong paksa, ano naman ang ating misyon sa punto de vista ng isang propita? Nung tayo'y bininyagan tayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, Ama, Anak, at Espiritu Santo. At ang ating Panginoong Jesucristo ay nagturo na sa atin na ipahayag natin ang mabuting balita. Ang ibig sabihin, may misyon tayo na parang propita. Kaya ang tawag sa atin, mayroon tayong 3 na misyon. Misyon bilang isang propita na magtuturo tungkol sa daan ng Panginoon. Pangalawa, na misyon natin ang pag-alay ng kung anong ialay natin sa Panginoon. At pangatlo, misyon natin na magbuklod na isang sambayanan ng Diyos. Itong pagiging propita, ito yung tinatawag na prophetic ministry, na ang lahat ng mga binyagan ay dapat magsasalita ng totoo. At kung halimbawa nakikita niyo sa kapaligiran na mayroong gumagawa ng mga hindi kaaya-aya at ito'y labag sa kalooban ng Diyos, misyon po natin ang magpahayag ng totoo, sapagkat kung hindi tayo magpahayag, hindi natin natupad ang ating binyag bilang mayroon tayong paglilingkod na isang propita. O dili kaya nagbulag-bulagan lang tayo, o kaya humalal tayo o pinili natin ang mga manlilinlang na tao na niluluko lang tayo. Hindi natin ginaganap ang ating prophetic ministry at ang ating prophetic mission. Ang ibig sabihin dito, tayo'y sumuway sa Diyos. At ang ibig sabihin dito sa lahat, ang kapanganakan ni San Juan Bautista ay ang kapanganakan kung saan nagsimula na ang panibagong antas ng kaligtasan sapagkat ipaghanda na ang bagong testamento.
na kung saan si San Juan Bautista siyang maghanda sa daan ng Panginoon. Hindi pa man siya ipinanganak noong bumisita o dumalaw si Santa Maria kay Santa Elizabeth. Nandoon sa sinapupunan ni Santa Elizabeth si San Juan Bautista, lumulokso sa tuwa habang nandoon si Santa Maria na sa sinapupunan niya ay naroon ang ating Panginoong Hesus. At noong nailuwal na ang ating Panginoon at nagbabinyag ang ating Panginoon kay San Juan Bautista, na ibig sabihin, sumunod ang ating Panginoon sa panawagan ni San Juan Bautista sa pagbabalik loob upang ang lahat ay magbabalik sa Diyos, o sa salitang Hebreo, teshuvah, ay ginawa ni San Juan nung nakita niya na bumaba ang Espiritu Santo. Sinasabi niya, nariyan ang Kordero ng Diyos. Hindi siya ang Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang ating Poong Hesus Nazareno, na kagaya sa ginawa ni San Juan Bautista ang ating misyon, ipakilala natin si Kristo sa ating kapwa-tao. Ipakilala natin ang Diyos upang ang Diyos ay dalhin natin sa mga hindi nakakilala at hindi nagmamahal at hindi naglilingkod sa Panginoon Diyos, upang ang lahat ng tao ay dalhin sa Diyos at ang lahat ay maligtas. Kung hindi natin ginagawa yan, hindi natin natupad ang misyon ng isang propeta. At ngayon na alam na natin ang ating misyon, pakisabi sa katabi mo, tuparin mo ang misyon mo. Tuparin natin ang misyon natin. Ating dalhin ang Diyos sa ating kapwa. Ating isabuhay ang mensahe, ang salita ng Diyos sa ating kapwa. Ating ipahayag na mayroong Diyos ng pag-ibig, at dahil dito, tayo'y magmamahal sa ating kapwa at umibig sa Diyos ng higit sa lahat, sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.